Magandang araw po ulit sa atin lahat. Ari naman ang ating gagawin. Tayo magluluto ng garne, cordon bleu. Ang laman naman ng cordon bleu na are ay cheese at saka ham. Tapos iro-roll na kasama aring manok na pinanipis. At ibe-breading tapos ipiprito ng ganyan. At saka nga pala yung manok na ginagawang ganito yung chicken breast. At pagka napanipis ay siyempre titimplahan muna. At garne ang una muna nating gagawin. Ating hihilapin aring chicken breast, paninipisin natin ng ganyan. Para lang ding nagtatapa pero dapat matalas ang inyong kutsilyo. Ari nga palang ating gagawing ari mga nasa 5 kilo din. Ari pa order na naman din ng aming busing kaya ari gagawin ko laang. Yun, natapos na ang ating paghihiwa din At garni naman ang itsura na rin. Ari titimplahan laang ng aking kasama din tapos ibe-breading at akin naman piprito. Ang timpla naman gagawin din lalagyan ng bawang, paminta, kaunting pampasarap. At syempre lemon ang ipipiga din para mas masarap. Yan nga pala ipapaluin pa para lumambot yung karne. Tapos ibibilot diyan sa cling wrap ng kahit mga ilang minuto na kasama yung mga ham at saka cheese bago ibe-breading ng ganyan. At sa pagbe-breading naman ay siyempre pagugulungin muna din sa harina. Tapos ipagugulungin naman diyan sa itlog na binate. At pagkatapos naman diyan, siyempre doon na pagugulungin yung kahuli-hulihan diyan sa breadcrumbs. At pagkatapos gawin yung proseso na yan ay pwede nang iprito. Kailangan din maingat mga boss diyan sa pagbe-breading niyan at gawa ng nakakalas yung ating pang cordon bleu na yan. At pagka yan nakalas ay pangit, pagka ipinrito gawa ng lalabas yung mga ham at saka yung cheese. At pagkatapos ng i-breading ng aking kasama ay di siyempre ipiprito ko naman. At sa pagpiprito naman niyan ay garne ang ating gagawin. Dapat maraming mantika. Dapat iyan ay nakalubog sa mantika, nakagaya niyan. Para pagka naluto yan ay crispy ang balat pero juicy at saka luto ang loob. At saka huwag niyong masyadong lalaksan ng apoy, yung nasa medium heat laang. Gawa ng madaling maluto yung breadcrumbs. Ang masama niyan, pagka naluto yung breadcrumbs tapos hilaw naman ang loob, ay pangit. Kaya dapat medium heat lang ang apoy kahit na medyo matagal, ay ayos naman ang luto. At yan, ganyan lang dapat ng pagkakaluto. Kagandahan, kasarapan. At dini naman nung maluto, ay di siyempre ating gagayatin na. Ari nga pala sa bento meal ilalagay. Doon sa maraming mga kasamahan. May mga kasama iyang pasta, mayroong chicken fillet, at mayroon din aring kanin, nakabukod nga laang. Ay pag hindi naman sila nabusog din aywan ko na laang. At diyan nga mga boss, pagkatapos kong gayatin ilalagay na ari din sa bento meal. Garni mga boss ang aking tinatawag na bento meal. Nandyan yung aking ginayat na cordon bleu at saka yung mga pasta. Meron din iyang kasamang creamy mushroom with broccoli. Mayroon niyang macaroni pasta, tapos mayroon din iyang chicken fillet. At ari na, ready na ang ating bento meal. Ay pagkakadami din nga, ari tatakpan lang, ipapakay, tapos i-deliver na ng rider ulit. Tingnan nyo naman mga boss, pagkakasasarap ng mga nagsama-samang ari. Ay pagka naman hindi pa, natakam. Ay siya, hanggang sa muli, maraming salamat po.